Bagong lahat, luma muna. So hindi ko lang sigurado kung ito yung last day ng in-season tournament elimination. Parang Sabado pa ata. Pero makikita niyo naman sa screen yung schedule para sa November 29. Pasok na dito ang Lakers, ang New Orleans, malaki ang lamang sa Houston sa points differential. Yung Kings, Minnesota at Golden State magkakaalaman pa. Pero mukhang Kings na to dahil plus 29 sila sa points differential. Sa East naman, pasok na ang Indiana Pacers. Ang Bucks, malaki din ang lamang sa points differential kontra Knicks. Ang Orlando, ganun din. Lamang din sila ng malaki kontra Brooklyn at Boston. Pwera na lang kung manalo ang Boston or Nets ng above 30 points sa kalaban nila. Yung mga nasa first spot ng bawat group, pasok na yun sa next round. Pero yung nasa second spot ng bawat group naman, dadaan pa yon ng wildcard phase. Dahil nga kailangan 8 teams. Hindi ko lang makita kung paano nila gagawin yung wildcard game after na siguro to na mismong elimination round. Ang Golden State at Sacramento magtatapat ulit para sa in-season at para naman sa division ranking. 3 beses agad to para sa kanila. Tapos na rin ang ika-5 game suspension ni Draymond Green after yun ng San Antonio game. Nagkaroon sila ng 4 na araw na pahinga pero sabi ko nga parang nababago yung schedule ngayon ng mga teams. Ito rin kasi kahit bumalik si Draymond Green dahil sabi nga ni Steph dati kailangan talaga nila si Green. 2-3 ang record nila nung nasuspend. Ang problema lang dyan dahil nga sa mga nangyayari kay Green, every time na may gagawin siya, bantay sarado siya ng NBA. Alam din ni Green na posible ulit siyang masuspende kapag may nangyari ulit na katulad nung sa Minnesota. Sa last 3 games naman ni Klay Thompson, nag-average siya ng 19 points per game. Nasa 48% sa 3-point area. Sa media availability ng Golden State, tinanong kasi doon si Klay Thompson about sa season nila. Nag-i-struggle pa rin naman siya ngayon taon. Ang tanong ng reporter doon about sa starting unit ng Golden State. Ang sinagot kasi ni Klay, pang Pinoy respond. Sinagot niya yung tanong ng isang tanong din. Kung gusto ba nilang i-bench siya, silang dalawa nitong si Wiggins or maging 6-man. Kung sa playoffs, merong Game 6 Klay, baka magkaroon din sa regular season ng 6-man Klay. Kita rin naman na nairita si Klay sa tanong na yon, pero may sense naman. Si Klay at itong si Wiggins may combine na average na 26 points per game at kitang si Wiggins doon ang talaga nag-i-struggle. Sabay pa sila nag-i-struggle nun, nasa 33% mula sa 3-point area. Nasa 40% din sila sa field. Ang second unit naman mahigit 36 points per game. Depende kung sino ang gagamitin nila sa second unit na yon. Ang umusbong pa talaga doon si Dario Saric na meron 10 points, 6 rebounds at 33% mula sa beyond the arc. Solid second unit sa Golden State. Yung first 5 lang talaga nila yung nayayari doon. Nag-thank you na lang si Klay Thompson kay Coach Steve Kerr na meron pa rin siyang pasensya sa kanilang lineup. 2 starter kasi yung sabay na nag-struggle, si Wiggins at si Klay. Si Draymond Green dati, nilagay siya sa second unit, maganda ang naging resulta nun. Lalo na nung 2022 championship run nila. Si Klay Thompson since 2012, hindi pa ulit nilalagay sa second unit kahit nung bumalik siya galing injury. Si Wiggins, ganun din, hindi pa ulit siya nalalagay sa second unit. Ang makikita mo lang doon, may magandang stats kapag nilagay mo sa starting unit ay si Kuminga. Sa nag-iisang game niya so far ngayong taon, nakasama siya sa starting 5, meron siyang 21 points at 6 rebounds. Sa career average niya kapag nasa first 5 itong si Kuminga, 12 points, 4 rebounds at 2 assists per game. So matagal na rin hindi naglalaro ng off the bench sina Wiggins at Klay pero may ego pa rin yan. Pangalawa, base sa stats, sa last 3 games mas nakakabalik si Klay Thompson, si Wiggins nag-i-struggle pa rin. Dahil hindi mo naman pwedeng ilagay parehong off the bench player yung dalawa. Kailangan isa lang doon para tuloy pa rin yung opensa.